This is Bukana, the mouth of Davao River in low tide. Yan ang makikita natin sa Bukana ng Davao River or the mouth of the river pag low tide siya. At ito nga, ang mapapanood ninyo ngayon ay ang segmental cantilever balance cantilever construction. Kagaya ng unang nabanggit natin, ito yung area dito sa span ng tulay na hindi masyadong malalim at makikita mo yung merong tao na makikita mo na naglalakad, saka yung maliit na fishing boat. Diyan sa pile capping, yung mga maliliit na tao, nag-break yan sila. At ito yung mas malaki-laking fishing boat. Kasi itong lugar na ito ay fishing village ito ng mga tawagin natin ngayong Gudjaw at saka yung mga Christian din dyan. Ayan sila. Garahe sana sila. Bugat na nga, isang gamay nga pampo. Pero bugat siya. Sa duhat tulo, 5 katao ang naguyod sa gamayng pangisda na bangka. Garahe sa nila. So ito yung sa unahan ng kung saan nag-umpisa ang construction. Yun yung abutment 1. Yun yung side na Barangay 37D pa rin ng Bukana, Barangay Bukana. Pero yun ang patungong area dyan na patungong SM doon sa kanyang roundabout ng 1 kilometro pa. Or more than a kilometer doon matutunghayan yung roundabout na patungong Times Beach area hanggang doon naman sa ILM Bridge, yung 600 meters na tulay hanggang doon na sa Bagua Playa, yung entrance ng Davao City Coastal Road. Yan yung sa side ng may lugar dyan na tinatawag na Caparida Compound sa area ng Ecolan. Mga kapatid, ang sunod ninyong paparinggan ay yung mga apologies natin doon sa mga kunting pagkakamali natin. At ito naman yung tungkol sa figures natin na imbis na 1 year, naging 2 years. So pasensya na. So tayo naman ay nagbigay halaga sa mga corrections na ginawa ng ating mga viewers. Hindi naman lahat puro correction siya. Ito yung dating video na tinanggal na natin yung unang narrative niya kasi may mga mali nga tayong sinabi doon at may isang mali ang sinabi natin doon at ito yun after 2 years. At binago natin ang thumbnail na naging after 1 year and 7 months. Yan ang tama. At salamat sa mga corrections na inilahad ng ating mga viewers. At huwag kayong mahiyang magbigay ng corrections dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Ito naman yung side ng dito sa Barangay 37D pa rin ito. Malawak kasi ang Barangay Bukana hanggang Ecolan yan This is the Ecolan side and particularly dyan sa looban yan yung tinatawag na Caparida Compound. At kaya nga tayo ay binago natin ang narratives dito. Yan yung sinabi natin na dati ay hindi pa si RCC, wala pa, mga formworks pa lang nandyan. Yung blue metal na yan ito na yung tapos na siya na they are now closing the gap at ito yung sa abutment 1 side sa papuntang Times Beach ito hanggang doon sa kanyang magandang roundabout na palabas naman doon sa SM. Kaya
Mahirap din naman kasi pag hindi precise yung mga presentation natin. Kasi napakaganda ng tulay na ito. Bagay baliwala sa kanila yan eh. Yan, pag sabihin, kahit sabihin mo 2 years na yan, mabilis pa rin compared to local standards. Mabilis pa rin ang 2 years sa ganyan klaseng achievement o performance o trabaho sa pagtutulay. Ito, kung gagawin ito locally, hindi. Aabot na naman ito ng 10 years. Baka ano pa nga, sobra pa nga eh. At saka ngayon, we don't have the right equipment and the technology. Pero hindi naman imposible na gayahin natin yan eh. Kasi maraming mga Pilipino dyan na meron ng mga technical know-how kung paano gagawin yan. Kasi meron ng automatically, there is already a transfer of technology. Isipin mo, pag natapos yan, siguro mga 2 taon na or under 2 years matapos yan. Mahabang panahon yun sa trabaho ng mga Pilipino skilled workers dyan. At marami silang natutunan dyan. Lahat ng technology ng China Road and Bridges Corporation ay naturo sa kanila. Kagaya nito, yan yung mga anchors ng cable wires na cable talaga ito. Hindi yung kagaya ng nakikita natin sa Bangkiruhan Bridge. Hindi yan cable, parang ano lang yan, display. Para lang yan sa pang Christmas lang yan, cables na yan. Ito talaga ang the main features of this kind of construction method, the segmental balance cantilever construction. Yan yung tinatapos na abutment 1 kasi nakakonekta na nga dyan yung isang span 2 hanggang 3 span na ang na fully concreted na nila sa bilis ng marami tayong yan yung sa tier 1 na andyan pa yung mga formworks dahil nag-curing pa sila ng konkrito. Marami tayong matutunan sa trabaho nito ng CRBC kasi nga andyan yung kung paano hindi nasasayang yung mga oras. Napakahalaga kasi ang oras eh. Ito yung tinatapos na ngayon. They are now closing the gaps. 3 on the other side of abutment 1 and 3 here on the side of Bukana proper. Dito mismo sa may mouth of the river. At yan, nakapurma na yan ngayon at bubuhusan na yan. So, ma-connect na yung buong span na 430 meters na tulay. Yan, balik ulit tayo dito sa the other side. Kasi meron tayong pag-uusapan dyan aside from sa susunod na video natin, abangan ninyo at malalaman natin kung ano ang mga bagay-bagay na nagpapabilis talaga sa construction na ito. Ito yung isa namang features ng segmental cantilever construction kasi merong mga support pillars. Yung 3 yan na napakalaking gastos ng simento at bakal yan para lang siya tatanggalin. Naputol naman yan na ano na yan eh. Na welded na yan eh. Welded na yan at pinutol na. Yan o. Yan yung sinasabi natin na pinutol na nila kasi support pillars lang siya. At saka medyo harang siya sa view ng main pillars. Napakaganda kasi ang design ng main pillars niya. At saka yan yung nakakonekta talaga sa napakalalim na pile foundations nito. Sa mga susunod na video natin, ipapakita natin kung gaano kalalim. Abot yata ng ang pinakamalalim na hukay dyan, yung 70 meters eh. Yung ginagawa nilang mga
rebar cages noon, nung nag-uumpisa pala ang trabaho. Napakalalim yan. Napakatibay na construction ito dahil ito yung area na may pinakamalalim. Sa alam ko, ito yung may pinakamalalim na mga pile foundations. Biruin mo, 70 meters. Yung sa Magsaysay Park, hanggang abot lang yan ng mga 60 meters. Ito yung sa ILM Bridge. Yung incremental launching method naman, na pinakauna sa buong Pilipinas. Yang nakikita ninyo yung launching nose na metal. Yun ang unang dumating dyan sa abutment 2, galing doon sa Matina Playa. Napakalaking girder bridge ito, box girder bridge. Naka-box yan, doon sa ilalim yan, doon sa loob yan, it's malaking hollow area yan. At ito, slimmer nga siya kagaya ng sinasabi natin. So ibig sabihin na bawasan yung bigat niya, yung self-weight niya na nababawasan, pero andyan pa rin yung tibay kasi nga hindi natin alam, baka ginamitan din nila ng yung Ultra High Performance Cement, UHPC. Yun yung pinakamatibay at pinakamatigas na simento ngayon. May mga additives kasi yan eh. Yan yung box girder nila. Merong haligi doon sa gitna. Yan o, kita mo. Hindi siya masyadong malaki, pero napakatibay nito. Yan yung abutment 1 na nakakonekta na siya ngayon. Yan yung pinakaunang, the first gap that was closed by a reinforced concrete cement sa abutment 1. Yan, kaya yung may mga gatla siya, may mga gatla dahil nga siya segmental balance cantilever construction method. Ito yung pinakaunang the kind of construction method na ginamit dito sa Mindanao. Ewan ko sa buong Pilipinas. Baka meron na rin silang ganon. Pero alam ko yung sa Talomo Bridge, yan yung pinakaunang incremental launching method na ginamit. Tingnan mo yung mga blue metal formworks nila. Ang tibay niyan. At saka yan ang isa sa mga nagpapabilis ng trabaho. Kasi nga, i-screw mo na lang yan eh. Ito yung itsura niya nung nag-uumpisa pa lang yung segmental balance cantilever construction. Ito na ngayon yan. Nagka-dikit-dikit na siya. At ang sinasabi nga ng Unified Project Management Office ng Department of Public Works and Highways ay talagang it can be fully operational by July. Ito, na pinupurmahan na nila yung the other 3 gaps. At ito naman yung kauumpisa pa lang ng kanilang segmental balance cantilever construction. Cantilever nga siya kakagawa sila ng nakakabuho sila na walang haligi in cantilever form kasi doon sa matataas na poste ng tulay kung saan doon nakasadel yung cable wires. Kaya yan segmental ang kanyang pautay-utay yung kanyang, hindi ba kagaya sa girder bridge, yung I-girder bridge na monolithic ang buhos doon. Tuloy-tuloy ang buhos kasi nga ang girder doon ay papatong lang nila, ito iba. Ayan yung mga pillar support niya na naputol na. Kasi nga lang siya supplemental lang siya to achieve the incremental din ang concreting nito. Ayan yung haba ng poste na yan, dyan nakasadel
nakasaddle yung kwan, yung mga kable niya. Ito yung sa buha sa taas ng abutment 2 na yan sa Bukana Trading side of the bridge. So sana ay nagkaroon tayo ng panibagong kaalaman dito at sana ay hindi nasasayang itong republished content creation natin para lang makapahayag tayo ng tamang at saka ma-correct yung pagkakamali. Kasi napakaganda talaga ng tulay na ito at it would be unfair not to correct even those little mistakes. Ayan yung tawagin natin sa unang narrative natin, tinawag natin yan na double barrel. Ayan, may haligi siya sa gitna kaya matibay siya na box girder bridge. Halos lahat ngayon box girder na eh. So gamayng paabot na lang.